Bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila ngayong hapon at gabi. Hanggang gutter ang baha sa bahagi ng Andrews Avenue sa Pasay City. May natumbang puno sa Rojas Boulevard matapos sa baklaran na nagpabigat ng trapiko. Pati sa kanto ng EDSA at East Avenue sa Quezon City, naipon na ang tubig. Batay sa thunderstorm advisory ng Pag-asa, moderate to heavy na pag-uulan na may kidlat at malakas na hangin ang naranasan sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Hindi pa rin nawala ang mga insidente ng karahasan ngayong eleksyon at problema pa rin ang mga makinang may aberya. Pero para sa isang election watchdog, kumpara sa nakaraang botohan, may maayos o mas maayos at tahimik ang eleksyon 2025. May report si Chino Gaston. Ito! Ina na pala! Hinaharas kami! Hinaharas kami! Gumamit na ng alkohol na may halong dinikdik na sili ang mga sundalo ng 601st Infantry Brigade para paatrasin ang anilay ng gugulo sa botohan sa Maguindanao del Sur. Pilit na namagitan ang mga sundalo. Para po sa kapayapaan na hinihiling natin, manggagaling po yan dapat sa atin. Iusap po tayo, lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Sa mga taga-suporta ng mga kandidato sa ilang bayan. Sige, ako na po. Ako lang. Pa-delete mo ito, hindi mo i-delete, hindi ka makalabas dito. Nag-warning shots naman ang mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi City para palayuin nila ang mga nagtipon-tipong taga-suporta ng isang mayoral candidate ng lungsod. Gusto raw nilang puntahan ang kanilang mga poll watcher na hinaharas umano sa presinto. Pumoprotekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Sa Pualas, Lanao del Sur, ilang lalaki ang pinadapa sa damuhan at kinapkapan ng mga sundalo matapos may nagpaputok ng baril sa labas ng polling center. 5 ang arestado para sa paglabag sa election gun ban. Sa kabuuan, 3 ang namatay sa election-related violence sa Lanao del Sur. Pero ayon sa AFP, ito ang unang beses na walang naitalang failure of elections sa anumang bayan ng probinsya. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Sa datos ng PNP, mula January 12 na umpisa ng election period, 16 ang nasawi dahil sa election-related violent incidents. Wala namang naitalang failure of election sa alinmang panig ng bansa. Para sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, naging maayos ang botohan kahapon at mas tahimik kaysa mga nakaraang eleksyon. Pero may mga reklamo tungkol sa aberya sa mga automated counting machine o ACM, gaya ng nangyari mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung madalas namin nakukuha. Nagre-reset siya after 3 ballots were fed. At tapos biglang nagahang pag fini-feed. The good thing naman is mukhang nare-resolve. Meron ding ipinakisuyo sa Electoral Board ang shaded ballot na iniwan na nila dahil sa tagal ng pagkukumpuni sa makina. Pero giyet ng COMELEC, nagampanan ng mga ACM ang silbi nito. Kung noong 2022 elections, halos 2,000 vote counting machine ang nasira at pinalitan, ngayong eleksyon 2025, nasa 311 na makina lang ang pinalitan. Nagpakalat kami ng 16,000 contingency machines. And yet, 311 lang yung nagamit. So ganun po kaganda ang performance ng ACM. To me, thus foreign object. Lilinisin lang sana yan yung scanner. Pero ang sabi nga namin, kung magtatagal pang linisin, palitan na natin. Para sa Bureau Systems, maliban sa minimal technical issues, nairaos ng maayos ang automated elections. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasama ba kayo sa mga nagtaka kung bakit at paanong ang ilang tumakbong senador na bihirang umangat sa Magic 12 sa mga survey ay yamado ngayon, habang ibang dating pasok sa survey laglag sa bilangan? Ang paliwanag ng mga eksperto sa report ni Ivan Mayrina. Kung titignan ng top 12 sa partial unofficial results sa karera para sa pagkasenador, may mga pangalang malaki ang itinaas o ibinaba sa mga ipinakita ng mga nagdaang survey. Mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking halimbawa ni dating Senador Bam Aquino na pangalawa ngayon sa partial unofficial count pero wala o halos pasok lang sa Magic 12 batay sa pinakahuling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research.
Gayon din si dating Senador Kiko Pangilinan na panglima sa ngayon kumpara sa ranking sa mga survey na isinagawa ngayong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril na minsan ay hindi papasok sa top 12. Sa bawat survey na isinasagawa ng social weather stations at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaring magbago sa mismong botohan. Marami rin ang hindi pa desidido noong araw ng survey. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Meron din namang mataas sa survey pero bumulusok palabas ng Magic 12. Tulad ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay na noong pasimula ang kampanya ay pirming nasa top 5 pero hanggang kanina ay nasa labas ng Magic 12. Base yan sa pinakahuling resulta mula sa mahigit 80% ng mga botong lumalabas sa Comelec Media Server sa oras na isinulat ang report na ito. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto, hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Maaari ding nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli silang mag-survey. Si Congressman Rodante Marcoleta, malaki ang iniangat sa ika-6 na pwesto. Kabilang sa mga maaring nakatulong sa kanya, ang suporta ng mga Duterte at gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya. Ang paglalabas sa endorsement ng INC, hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. Okay. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, ha? Not 80%. My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lumabas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Inendorso rin ng bise sina Camille Villar at Amy Marcos at inampon ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangilinan nakakuha rin ng endorsement sa ilang local politician mula Cebu at Cavite, dalawang vote-rich provinces. Ang resulta ng eleksyon ngayon, marahil isang importanteng paalala sa lahat na walang kasiguraduhan ang pagkapanalo kung ibabatay lamang sa survey results dahil magpapanalo sa kandidato ay ang mga botante at kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na maupo sa pwesto. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naproklama na ang mga panalo bilang mayor at vice mayor sa Metro Manila. Ilan sa kanila unopposed o walang kalaban at merong nagbabalik sa posisyon at may mga huling termino na. May report si Bernadette Reyes. Bagong termino ang nakamit ni incumbent Caloocan Mayor Along Malapitan. Isa sa mga tinalo niya si dating Senator Antonio Trillanes IV. Wagi naman bilang vice mayor si Karina Te. Ang ama ni Malapitan na si dating Mayor Oscar Malapitan re-elected bilang 1st District Representative, posisyong 18 taon ang hawak ng kanilang angkan. Change court naman sa Las Piñas. Waging mayor si April Aguilar habang ang ina niyang si incumbent Mayor Imelda Aguilar panalong vice mayor. Si Councilor Mark Anthony Santos naman ang bagong Las Piñas Lone District Representative. Kabilang sa tatlong tinalo niya si Senator Cynthia Villar. Panalong Makati City Mayor si Senator Nancy Binay, kapatid ng incumbent na si Abby Binay. Tinalo ni Nancy si Luis Campos, 2nd District Representative ng Makati at asawa ng kapatid niyang si Abby Binay. Re-elected sa Malabon si Mayor Jeannie Sandoval, habang si Edward Nolasco ang nanalong Vice Mayor. Sa Mandaluyong unopposed bilang mayor ang misis ni senatorial candidate Benhur Abalos na si Vice Mayor Menchi Abalos. Papalit sa pagkabise ang unopposed ding si Anthony Suva. Sa Maynila, muling nanalo bilang mayor si Yorme Isko Moreno. Vice Mayor naman ang running mate niyang si Chi Atienza. Sa Marikina, proclaimed na ring mayor si Maan Chodoro, 1st District Representative at asawa ni incumbent Mayor Marcy Chodoro. Sa Muntinlupa, re-elected at unopposed na si Rufi Diazon, habang panalong Vice Mayor si Fanny Teves. Kapwa unopposed sa Navotas bilang mayor si John Ray Chanco at Vice Mayor na si Tito Sanchez.
Sa Parañaque, panalong alkalde si 1st District Representative Edwin Olivares. Muling mauupo sa kanyang ikatlo't huling termino sa Pasay City si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ang pamangkin niyang si Mark Calixto ang nanalong Vice Mayor. Third termer na rin si incumbent Pasig City Mayor Vico Soto. Wagi rin ang running mate niyang si incumbent Vice Mayor Dudut Jaworski. Sa Pateros, idineklarang mayor si Gerald Herman at Vice Mayor si Carlos Santos. Huling termino na rin sa Quezon City ni incumbent Mayor Joy Belmonte at running mate na si Vice Mayor Gian Soto. Mga incumbent din ng panalo sa San Juan, sina Mayor Francis Zamora sa kanyang huling termino at Vice Mayor AAA Agawili. Sa Taguig, panalo sa kanyang ikalawang termino si Mayor Lani Cayetano, Mrs. ni Senator Alan Peter Cayetano. Vice Mayor ang running mate niyang si Arvin Ian Alit. Re-electionist at lone candidate din bilang Valenzuela Mayor si Wes Gatchalian. Sa Valenzuela District 1, Councilor Marlon Alejandrino ang Vice Mayor. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dating presidente at vice-presidente, ngayon magsisilbing alkalde. Balik bilang Davao City Mayor si Rodrigo Duterte, pero dahil nakakulong siya sa The Hague, Netherlands, tatanong kung paano siya maninilbihan. Kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang Vice Mayor muna ang magiging acting mayor kapag wala ang elected mayor. At yan ay ang nagbabalik Vice Mayor na si Baste Duterte. Sabi naman ng COMELEC, po requirement that during the proclamation, nandito po yung candidates. The COMELEC hanggang proclamation lang po kami. After proclamation, PILG. Our new mayor with a vote of 84,300. Si dating Vice President Leni Robredo naman inihalal bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City sa Camarines Sur. Pinaka-dream ko, hindi lang na pagbutihin palalo yung buhay ng mga Nagenyo, pero maipakita sa buong bansa na pag may mabuting pamamahala, taong bayan din yung makikinabang. Naproklama na rin ang ilang tumatakbo sa mga posisyon sa iba't ibang lalawigan. Kung may mga nanatili sa pwesto, meron ding napalitan. At ang pagkandidato ng ilan pang nanalo, tila nagugat sa dinanas na karahasan. Silipin sa report ni Ian Cruz. Nang iproklamang bagong mayor ng Rizal Cagayan, si Jamila Ruma, bitbit niya ang larawan ng amang si dating Mayor Joel Ruma. Pumalit si Jamila sa pagtakbo ng ama na itinumba sa gitna ng kampanya nitong Abril. Sa edad na 21, isa si Jamila sa pinakabatang nahalal na politiko sa Pilipinas. Naka-bulletproof vest naman si Kerwin Espinosa na iproklamang alkalde ng Albuera, Leyte. Nagpapagaling pa siya matapos parilin sa gitna ng kampanya noong Abril. Pagsugpo sa droga sa Albuera ang isa raw sa tututukan ni Espinosa na idinawit sa droga noong administrasyong Duterte. Vice Mayor naman ang kapatid niyang si R.R. Espinosa. Re-elected naman si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil kahit dinismiss siya ng ombudsman dahil sa gross neglect of duty. Cognizan ni Raid na pogo roon na Lucky South 99. Naghain ng protesta sa COMELEC ang katunggali ni Capil na si Michael Tapang. Sinusubukan pang kunin ang panig ni Capil. Panalo naman ulit bilang Pampanga's 2nd District Representative si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tila nagsalita naman bilang gobernador at vice-gobernador ang mag-inang Lilia at Dennis Delta Pineda. Sa Batangas, balik sa pagka-governor si Vilma Santos Recto. Mga kinatawan niya ang dumalo sa kanyang proklamasyon. Ang anak niyang si Luis Manzano tinalo sa pagka-vice governor ni outgoing Governor Hermilando Mandanas. Ang anak ni Santos na si Ryan Christian Recto panalo bilang Batangas 6th District Representative. Sa Laguna, panalong Governor si Sol Aragones, Vice Governor-elect si Attorney J.M. Karait. Sa Cavite, iprinoklamang Governor si Abing Remulla, anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Unopposed sa pagka-vice-gobernador si Ram Revilla Bautista
anak ni Senator Bong Revilla. Sa Abra, nagbabalik gobernador si Takit Bersamin, kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Vice-gobernador ni Takit ang pamangking si Ann Bersamin. Sa Ilocos Norte, pre-elected bilang 1st District Representative ang panganay ni Pangulong Marcos sa si Sandro. Governor ang kaanak nilang si Vice Governor Cecilia Marcos. Papalitan niya ang pinsan ni Sandro na si Matthew Marcos Manotok na tumakbong unopposed bilang vice. Si House Speaker Martin Romualdez walang kalaban bilang Leyte 1st District Representative. Sa Cebu Province, naiproklamang gobernador si Pam Baricuatro. Sa kabila ito ng tangka ng kalaban niya si incumbent Governor Gwen Garcia na itigil ang proklamasyon. Iprinoklama namang Zamboanga City Mayor si Kaimer Adan Olaso, Vice Mayor si dating Zamboanga City Mayor Beng Climaco. Si Ali Midtimbang naman ang kauna-unahang elected governor ng Maguindanao del Sur matapos hatiin sa dalawa ang Maguindanao. Sa Kalayaan, Palawan, munisipalidad sa West Philippine Sea na pinakakaunti sa bansa ang 819 registered voters. Iprinoklamang mayor si dating Vice Mayor Billy Alindogan. Panalo namang bise si Maurice Philip Alexis Albaida. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.